And these children, mga anak ng mga farmers, they don't have that experience sa pagsasaka. So what kind of support are we giving them, like schooling, seminar, etc.? Do we have those, Mr. President? Ang binibigay ho nila ay training dito po sa mga second generation or the next generation para po ma-appreciate ho rin nila yung agriculture at masustain din po. Kasi ang ayaw ho natin, tama ho kayo, no? Matempt po sila na ibenta na lang yung lupa dahil mas mabilis yun. Pero that is, una-una, that's against the law. It defeats the purpose of agrarian reform. Okay, thank you, Mr. President. Last na lamang na question. May lumapit sa programa ko, Wanted sa radyo, Mr. President. Na-award sa kanya ang Certificate of Land Ownership, yung CLOA, noong 2010 pa. At hanggang ngayon ay wala pa siyang titulo. Ang sabi raw po ng DAR, pending review pa ang kanyang case. Yung lupa po yung na-award sa kanya ay nasa Baras, Rizal, Mr. President. Alam niyo ho, si Secretary Conrad, ito kilala ko ito, action man ho ito. At basta isang text lang ho ito, kinabukasan may action na. So sabi ho niya na after nito ho, kung mabibigay lang ho yung pangalan at telephone number nitong constituent ho natin, kaagad-agad tutulungan po mamaya. Kung gising pa ho yung tao, kasi 8 o'clock na eh. So bukas na lang, siguro bukas. Thank you, Mr. President. Majority Floor Leader, Mig Zubiri. There you have it. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. I'd like to thank distinguished colleague Senator Tulfo. Yeah, he was also inspired with the team of Secretary Conrad Estrella came into the session hall. So next to interpolate, Mr. President, is his equally good-looking brother, no other than Senator Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. who is also equally inspired. The inspired Senator Erwin Tulfo is recognized. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. Per the request of the Majority Floor Leader, pagpasok po ng mga tigadar kanina, bumulong na po si Madjo, huwag daw patagalin ho yung mga tigadar. So, same with my brother, only have 4 questions po para sa DAR. Request po ni Majority Leader. Anyway, Mr. President, my question is, according po sa committee report, may additional po na 200 million pesos for the DAR, bringing the total new appropriations to Philippine pesos 16.918 billion. Ano pong specific programs o components ng DAR budget na mabibiyayaan po ng increase na ito? Po yung land owners compensation. So, ito po yung program na increase po yung budget. Okay. All right. My next question, Mr. President, once a beneficiary receives a land title, or I'm sorry, babalikan ko po yan mamaya. Isa po ang katanungan dito, Mr. President. Paano po natutulungan ng DAR para ma-strengthen ang capacity ng isang beneficiary na wala pong kapital, wala pong technical assistance, access to market, and other support necessary to make their awarded lands productive? Anong program po ito, if there's any? Actually, ngayon ko lang ho nalaman to kay Secretary Conrad na ang original mandate pala ng Land Bank of the Philippines is to be in line with the country's land reform program. So, kaya ho siya ginawa at kaya ho siyang itinalaga para po makatulong sa ating mga agrarian reform beneficiaries pagdating po sa puhunan, pagdating rin po sa kung kailangan nila umutang sa kanilang maliit na negosyo. So yan pala ang original mandate ng Land Bank, pero alam naman na ho natin ngayon, lumago na siya. Tuloy-tuloy pa rin yung programa na yan. May collateral bang kailangan ipresenta or yung lupa na nahawak nila, na na-award sa kanila,
ang magiging collateral po para makapangutang sila para makapag-umpisa? Basta land bank po, pinapayagan po ang agrarian reform beneficiaries na gamitin po yung kanilang CLOA as their collateral. No? Okay. So pwede silang pumunta ho sa land bank at pwede ho silang umutang doon for their business. Of course, dadaan rin ho yan sa mga usual process, no, para masigurado na hindi naman po mawala yung pera. Alright. With the intervention po ng Department of Agrarian Reform, sinimplihan na ho yung application for loans ng Agrarian Reform beneficiaries. Dati 11 pages ang kanilang application form, ngayon isang page na lang, isang pahina na lang para, kasi itong mga farmers ho ito, no? So mas simple na ho ang proseso ngayon. Alright, maraming salamat po sa kasagutan na yan, Mr. President. My next question is, ilang hektarya pa po ba na under sa CARP na hindi pa po na ipapamahagi ng pamahalaan at bakit? Mga 800,000 pa ho ang natitirang i-distribute. Tuloy-tuloy naman po ang pagdidistribute po ng Department of Agrarian Reform. Of course, subject rin yan sa mga budget na ina-allocate ho natin sa kanila. Pero tuloy-tuloy naman po yung kanilang pagdidistribute. For this year alone, Senator Erwin, 300,000 hectares po yung kanilang i-distribute. Para po sa ilang magsasaka po yan o ilang beneficiary po yan, 300,000 eh. Mga 200 plus beneficiaries po ang makikinabang. 200 beneficiaries. 200,000 200,000 plus beneficiaries. po ang makikinabang po. Alright, my last question, Mr. President. Sino po ang may jurisdiction? Ito kasi yung nagkakaproblema. Pag sinabi po mga alienable lands outside sa timberland, is it the DAR or is it the DNR? Kasi naka-encounter po kami ng problema sa Doña Remedios Trinidad. They're saying it's alienable, hindi siya timberland. Pag timberland, nasa Department of sa DNR. Pero pag alienable outside sa timberland, ang ginagawa mo nila, ito raw po ay under sa DAR. So, sino talaga may jurisdiction dito? Kasi ibinibenta po yung lupa eh. Ibinibenta po ng mga tao na ito at sinasabi, nakakuha sila ng titulo sa DAR, doon daw kumukuha ng titulo sa DAR. So, sino ba talaga ang tunay na may jurisdiction sa problema na ito? Sa alam ko rin ho, sabi ho ni Secretary Conrad, and sa pagkaalam ko rin, it's DNR po ang may jurisdiction pagdating sa mga government lands and timber lands. So, and alienable and disposable lands rin po. So sila po talaga ang may jurisdiction. All right. Thank you, Mr. President. Majority Floor Leader, true to my word, 4 questions. Mr. Chair, maraming salamat. Thank you. Mr. Secretary, thank you. Thank you very much, Senator Erwin. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President, or distinguished colleague, Senator Erwin Tulfo. Next to interpret is a distinguished colleague, Senator Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President, at magandang gabi po, Mr. Chairman. Thank you. Magandang gabi rin po, Senator Risa. Opo. So, diretso na po ako sa unang tanong ko. What can realistically be achieved in the next 3 years, the last 3 years of the administration? Ano po yung magiging accomplishment sa katapusan ng 2028 given the present rate of land acquisition and distribution? Na kanina po, bago ko po narinig yung sagot ni Chair sa isang tanong, in 2024 kasi, yung inulat na accomplishment ng DAR sa LAD ay 20,000 hectares. So, at akala ko ang balanse ng LAD ay 443,401 hectares. Yung pala, gaya ng sabi ni Chair, 800,000 hectares. Doon pa lang sa base na 443,000 hectares,
kung kukumpletuhin, kung aambisyoning kumpletuhin yung LAD sa katapusan ng administrasyon sa 2028, ibig sabihin, kailangan mag-distribute ng mga 147,000 hectares per year. 7 times po yung inulat ng DAR na accomplishment niya noong 2024 na 20,000 hectares lang. Bagamat, narinig kang ngayon na balak ng DAR mag-distribute ng 300,000 hectares sa 2026. So, muli, Mr. Chair, realistically, ano ang kayang i-achieve sa susunod na 3 taon? Anong magiging accomplishment sa 2028 given yung present rate ng LAD, Mr. Chair? So, Mr. President, sorry for the delay, Mr. It's all President. right, Mr. Chair. Doon po sa LAD and split, ang combined po ay 120,000 hectares. So, this is only last year, Mr. President. And to answer the question of Her Honor, by 2028, ang target ho ay 800,000 hectares. So this year, ang target ho nila ay 300,000 plus another 500,000 in the next 2 years. So by 2028, 300,000 po ang, 800,000 ang tatapusin. And that will complete all the targets and the lands that are needed, that are aimed to be distributed. Except those that So kung Yeah, except po yung mga may kaso Kasi may mga kaso. cases in the court. Oo. Yeah. ilan po yun, Mr. Chair, na may mga kaso pa? Covering ilang mga ektarya pa po, Mr. Chair? Mga 100,000 po hectares ang may mga kaso pa. Opo. So realistically, mga total 700,000 hectares ang balak ma-cover land acquisition and distribution ng DAR hanggang 2028. Kasi ibubukod yung 100,000 hectares na may Bale, kaso yung pa. 100 is on top of the 800. Okay, I On top of understand. the 800. Okay po. And kung sa 2 taong 2027 hanggang 2028, balak ng DAR i-distribute yung 500,000 hectares, on average mga 250,000 hectares per Yes, year. correct. That's Alright, correct. Mr. Chair. Na kaunti dun sa target na 300,000 hectares i-distribute Yes, by next correct. year. Salamat, Mr. Chair. So, mga ambisyosong targets po ito, year on year, Mr. Chair. Lalo na yung ni-report pong accomplishment nung nakaraang taong 2024 ay 20,000 hectares. So, ibig sabihin, sa susunod na taon na balak mag-distribute ng 300,000 hectares, times 10 higit ang kailangang accomplishment, Mr. Chair. Actually, Senator Risa, yung last year po is 120 ang na-accomplish na ho. 120,000 po ang na-accomplish, hindi po 20. Hindi, alright. So, So, this year naman, they aim to hit 300,000. So, doble. higit po. doble, Yeah. Mr. Chair. No, and then, Alright. Mag-view. Tapos na kami Yeah. ng 200. kasi ho, may mga may calamities ho tayo,
dalawang bagyo and a few bagyos na una, kaya po na delay, na antala po yung pagdi-distribute. But based on their projection and